Welcome to #AskMBR. Nangalap na naman ako ng iba't ibang katanungan nyo sa comment section sa magkakaibang aralin. Kaya naman narito ang ilan na sasagutin natin. By the way mga frenny, always use #AskMBR kung may katanungan para makita agad at hindi matabunan. Number 1, bukod sa asin, ano pang pwede gawin para malaman kung may negative energy or entity sa tahanan mo? To be honest mga frenny, napakarami pong ways or pamamaraan para malaman kung may negative energy or entity sa tahanan mo. Ang ilan nga dyan ay naibahagi ko na sa mga nagdaang mga aralin natin. Pero syempre bibigyan ko kayo ng updated gabay. Maaari kang kumuha ng isang basong tubig at isang lemon. Dapat makuha mo ay yung sakto sa size ng baso. Ilagay mo ang lemon sa basong may tubig at within 30 minutes dun mo malalaman kung positive or negative energy ba ang nasa tahanan mo. Kung yung lemon lumutang, meaning nothing to worry about mga frenny. Pero kung ang lemon ay bumaba, need mo mag-cleansing or house cleansing. So, paano ba? Okay, ganito gagawin nyo mga frenny. Una sa lahat, mag-map kayo ng bahay nyo ng sahig nyo ng tubig na may asin. Yan lamang, wag nang dagdagan kasi step 1 mo yan sa pag-cleanse ng tahanan mo. Number 2, magsindi ng mint scent. Kahit na ano yan, basta mint ang usok or amoy. Araw-araw yan mga frenny para ma-cleanse ang hangin at energy sa tahanan. At ang panghuli, laging bubuksan ang main door ng kahit 10 minutes araw-araw. Number 2, paano mag-cleanse ng sarili pagkatapos umiyak, sumama ang loob, magalit, or magkaproblema? Eto ha mga frenny, napaka-importante talaga sa atin ang mag-cleanse ng sarili natin, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Yung umiyak ka, nagalit ka, sumama ang loob mo, etc. 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 Kailangan nyo mag-cleanse para ma-remove ang negative emotions na nasa inyo. Una, kumuha ka ng platito o pagpatungan ng lemon. Yes, lemon na green pa ang kulay mga frenny or yung lime kung tawagin. Half size lang ang kailangan mo. Hiwain mo yan ng kalahati. Ispirma na kandila, yung puti. Sa kandila, isulat ang buong pangalan ninyo at sindihan habang binubudburan ng 3 beses ng asin. Hayaan matunaw ang kandila. After ng ritual na ito, kailangan mong maligo ng may asin sa loob ng 3 araw. Diretso, huwag kaliligtaan. Ibalot naman sa puting papel ang lemon na may asin at basyo ng kandila at itapon ng maayos, then you're good to go. Number 3, paano ba malaman na toxic na tao ang kaharap mo, ang kakilala mo? Ang tanong na ito ay related sa ating personality development serye. Sa nagtanong nito mga frenny, may mga aralin akong naibahagi sa katanungan na ito. Pero dahil nga updated tayo dapat sa mga gabay, narito ang paalala o munting gabay ko para sa katanungan na ito. Una, toxic ang kausap mo o kaharap mo kung puro negative ang lumalabas sa kanyang bibig. Kasama na dito ang pagmumura o mga negative thoughts na nababanggit niya. Like, what ifs negative, ganon. Pangalawa, toxic ang kaharap mo o kausap mo kung parating siya na lang ang tama. Manipulative kumbaga. Pangatlo, user. Yes, user talaga yan ang isa sa mga sign na toxic ang kaharap mo. Yung tipong pag may kailangan sa'yo, kilala ka. At pag wala ka ng silbi sa kanila, no pansin na o hindi mo na mahagilap. Masama pa niyan ginagawan ka pa ng kwento sa ibang tao. Pang-4, inggitera. Pang-5, reklamador sa buhay at marami pang iba. Yan ang mga taong sisira sa buhay mo kaya hanggat maaga pa, gumawa ka na ng paraan para iwasan sila. Number 4, ano pwede gawin every month na pampaswerte? Mahalagang paalala mga frenny na para gumaan ang buong month sa inyo, dapat every first day of the month may gagawin kayo, okay? Bibigyan ko kayo ng napakadali na gawain. Simple lang, kailangan nyo lang ng cinnamon powder at Himalayan salt. Okay, kung wala naman kayong Himalayan salt, pwede na yung rock salt. Pero I suggest Himalayan salt for this ritual. Paghaluin lamang sa isang mangkok ang 2 kutsaritang cinnamon powder at 2 kutsaritang Himalayan salt. And then ilagay sa mismong entrance ng bahay nyo. Dapat 1 week itatagal yon bago alisin. Number 5, hanggang saan ba dapat ang pagtulong sa magulang? Ito ha, sa panahon ngayon halos hati ang opinyon ng mga tao when it comes to their parents and money. Ang magulang hindi nagsasawa yan na magpakamagulang sa atin. Pero tayong mga anak, kung minsan konting ginhawa lang na nararanasan natin o naranasan natin, umaasta tayo na parang napaka
pinakataas na nating tao. Hindi ko nilalahat ng mga anak pero meron at merong ganyan. Hindi mo obligasyon ang magulang mo pero kung mahal mo at may respeto ka, marunong kang tumanaw ng utang na loob, ng pagmamahal at pasasalamat sa kanila. Dahil buhay ka sa mundong ginagalawan mo ngayon, ang mga magulang nahihiyayan na humingi o umangal sa atin. Kaya huwag kang maghintay na manghingi sila. Bagkos, ikaw na mismo ang magkusa na abutan sila mga frenny. Dahil gaya nila na tumanda na at tumatanda na balang araw, tatanda ka din at magkakaanak ka din. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Huwag kalimutan magdasal ng taimtim, samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte, swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!